Ayan, kumusta kayo? Parang buhay na buhay pa din. Ayan, bago lang ako magpatuloy ang aking pong pagbigay galang sa ating mga kaibigan, mga naaasahan, mga natatakbuhan pag tayo ay nangangailangan. Simulan na po natin sa ating minamahal na mayor, ang aking pong kaibigan nung nasa kongreso ako, Mayor John John. Ang ating pong Vice Mayor Jonas. Ang ating pong dalawang konsehal na kasama ngayon, Consi Kyle, saka si Consi Pafu. Nandito din po si Consi Aina. Bakit nandiyan ka sa baba, Consi? Saka syempre, ang puso ng probinsya, ang ating pinakamamahal, Board Member Kirby. Attorney Sherilyn, maraming salamat sa iyo, saka sa buong grupo. Maraming kailangan pasalamatan yung iba't ibang mga grupo pong nandito pinalista ko at baka may makalimutan ako. Maliban sa pusong Caviteño, nandito din po yung RPC Cavite. Nandito yung TLR Cavite. Nandito yung PPVR Cavite. Nandito yung Lawyers for Lenny. Nandito yung Doctors for Lenny. Nandito yung Ahon Noveleta. Nandito yung Lingap Indang. Nandito ang Alab Tanzenyo. Nandito po yung Imus Volunteers. Alfonso Volunteers. Akala ko anong nangyari, naiyakan nung tinawag ko yung Alfonso. Nandito po yung Kaya Natin Youth Cavite. Nandito din yung Project Lingap 13 Martires. Nandito yung Bikers for Lenny. Maraming salamat po. Hanggang ngayon, sila pa din yung nagbabantay sa atin, di ba? Mula day 1 hanggang ngayon. Siyempre si Sherwin, saka si Tintin. Maraming salamat. Kanina ko pa kayo hinahanap. Pagdating ko, ngayong hapon po, hindi lang ako yung nandito. Kasama ko po yung ibang members ng Angat Buhay team sa pangunguna po ng ating head, si Rafi Magno, Executive Director ng Angat Buhay. At inimbita din po natin na samahan tayo ngayon, pero yung isa yata wala pa, yung 3 board members na taga Cavite. Board members ng Angat Buhay. Kakaunti na lang yung board members namin, pero ang 3 taga Cavite. Siyempre sa pangunguna ni Miss Joanne Bailon ng Noveleta. Nasa na si Kit? Ayan, si Attorney Kit Belmonte, ang nanay niya ay taga Cavite. Meron pa pong isa, pero manilate daw siya ngayon, si Gary David. Ano? Taga Cavite din po siya. Kanina, pinapanood ko yung videos ninyo. Sobra akong proud. Alam ko naman yung ginawa nyo. Bawat sakuna, paminsan may mga sakuna na wala ako sa Pilipinas, pero lagi akong updated kung ano yung nangyayari. Pero nung pinapanood ko yung videos nyo, parang sobrang proud ako na parang you took it upon yourselves na gawin yung kayang gawin pag kinakailangan ng panahon at sitwasyon. At proud ako kasi yun naman talaga yung pinakasadya natin, di ba? Kung bakit pinagpapatuloy natin yung ating trabaho. Maraming mga very memorable dito sa Cavite ng eleksyon. Itong lugar na to, Mayor John, very memorable itong lugar na to ng eleksyon kasi para yung pinakaunang baba ko sa Cavite, breakfast. Dito tayo, di ba? Ito, breakfast. Naalala ko si Mama Teresing nandito, si Kong Oni nandito, kayo, ang iba sa inyo nandito. Tapos ito yung jump-off point natin. Kasi alam natin nung nabihado tayo, so ang sipag-sipag natin. Nag-umpisa tayo alas 7 yata ng umaga, tapos umikot tayo sa buong lalawigan ng Cavite. Yun yung, I think yun yung same day
na na-traffic kami ng halos 4 na oras mula sa Tansa. Ano, nasaan yung mga Tansenyo dito? Naalala nyo yun? Meron tayong okasyon sa simbahan. Tapos sabi sa amin noon, kasi kailangan na namin umalis, sabi ng mga kausap namin naalala ko si Attorney Kit, yung kasama ko sa sasakyan, ano daw, chill lang daw tayo kasi ang dami pang magsasalita. So hindi kami nagmamadali, sumakay na kami sa sasakyan, hanggang update ng update, 4 na oras na kami. 4 na oras na kami sa kalye, hanggang sinabi sa amin na ang susunod na magsasalita, si Senator Kiko na. Siyempre, pag nagsalita si Senator Kiko, ako na yun. Ako na yung susunod. Ang una naming desisyon, lakarin na natin. Lakarin na natin ito kasi hindi tayo aabot. Pero nung bababa na ako sa sasakyan, sabi ng aking security, ma'am, malayo-layo pa po. At pag naglakad kayo, ang daming tao sa kalye, alam nga naman pag magpapapicture, hindi ka hihinto, baka lalo kang mali. Ideya ko po yun na tumawag na hanap na tayo ng motor na mahihiram. Sanay naman ako doon. Sanay ako na sumasakay sa motor kasi sa probinsya, sa distrito po namin, ng congressman ako, maraming mga lugar na hindi inaabot ng sasakyan at lagi kami nagmumotor. So sabi ko, hanap tayo mahihiram na motor. Bayaran na lang natin yung gasolina. Ang unang dumating na nakamotor, pulis. So sabi ko, hindi tayo pwedeng sumakay sa motor ng pulis kasi baka mabash tayo kasi government yun at kampanya yung pupuntahan natin. So, wrong. Umalis na ulit yung pulis. Ang sunod namin na biktima, si Sherwin. Si Sherwin ay nandun sa may hinintuan ng sasakyan namin dahil magpapaayos yata siya ng sound system ba, Sherwin? Yung motor mismo, tricycle yung ipapaayos niya. Ang bait naman ni Sherwin kasi nung pinakiusapan siya ng security ko, pagbaba ko nga sa sasakyan, ang magdadrive na ng motor, yung security ko. Di ba naalala mo yung Sherwin? Sabi ko, hindi. Ang magdadrive, yung may-ari ng motor, kasi baka, di ba, parang nawalan lang siya ng choice, baka kabahan siya na hindi sa kanya makabalik yung motor. Sabi ko, sasakay na ako sa kanya, sunod na lang kayo. Hindi ko alam, BBM pala si Sherwin. Pero pagsakay ko kay Sherwin, hindi ko alam kung naalala ko to ni Sherwin. Pagsakay ko kay Sherwin, nagkwekwentuhan kami kahit BBM naman siya, ang bait-bait na, hindi na ako hinulog sa motor. Actually, nalaman namin lahat na BBM si Sherwin nung nag-post na si Tin. Nag-post si Tin na talaga palang super diehard BBM nila dati. Sumasama sila sa mga BBM motorcades. Pero yung gabing yun, transformation sa atin lahat. Kahit sa akin, kasi hindi nyo naman maaalis, di ba tayong lahat na nababash? Parang ang tingin natin, pag nasa kabilang kampo, masama. Pero, nung sumakay ako kay Sherwin, napakabait naman. Ang bait-bait. So, parang parang malaking realization para sa akin na huwag magja-judge kahit nasa kabila. Kaya kayo makinig kayo sa akin, ha? Walang magja-judge kahit nasa kabila. And in fairness kay Sherwin, saka kay Tin, bukas yung puso nilang pakinggan yung iba. Kaya palakpakan natin ang mga. At yung rally mismo, napakasaya. Di ba? Kahit tail end na yung inabutan ko, napakasaya. Ang pinaka-iconic sa akin ng rally yon, yung introduction sa akin ni BM Kirby. Naalala niyo ba? Ayan. Yung introduction ni BM Kirby, parang sa lahat na introduction, sa lahat na rallying ginawa sa akin, yun yung most unforgettable ko. Dahil dugo at puso ang inialay. Kaya palakpakan po natin si BM Kirby. Pero tama si BM Kirby, nabuelo si BM Kirby ng pagsuporta. Nakabuelo sa pagtulong dahil din kina Mayor John. Kaya maraming salamat, Mayor John. Alam ko napakahirap para sa inyo, pero
pinabuelo niyo po si BM Kirby sa kayong lahat na kailangan ay yung suporta lagi na dyan basta para sa kabutihan, di ba? So sa akin, bumalik pa tayo. Yun yung first rally, bumalik pa tayo sa Dasma, ganun din. Meron ba dito ang Dasmariñas? Napaka-memorable din. Pero alam ko na after the elections, yung night of the elections, marami sa inyo ang lungkot na lungkot. Diba? Sino ba yung masaya nung night of the elections? Sila. Ayan, lungkot na lungkot. At naintindihan ko po yun. Halimbawa, nagboto po ako sa amin sa Naga, nung mga alas 9 ng gabi, yung mga tao nasa kalsada na. Pero sa akin, alam ko na hindi makakatulong na mangibabaw yung emosyon. Kaya nagdesisyon tayo, gabi pa lang ng eleksyon, nagdesisyon na tayo na magkakaroon tayo ng pasasalamat rally sa Ateneo. Kung naalala niyo, 4 days after the elections, nagkaroon kaagad ng pasasalamat rally. Tingin po natin napakahalaga na magtipon-tipon ulit. Diba? Magtipon-tipon ulit. Naalala ko, halos magbaha sa katipunan ng luha nung rally yun. Pero I think, doon natin na-direct yung course ng gagawin natin. Nung in-announce natin na ang Angat Buhay sa July 1, kasi mag-end yung term ko June 13, yung Angat Buhay by July 1, ilo-launch na natin as an NGO. Tapos yung ating aspiration for Angat Buhay ay ito ay magiging largest volunteer network in the entire country. Bakit po napakalakas ng loob namin na i-announce yun? Kasi nung ginagawa namin yung Angat Buhay sa Office of the Vice President, kahit po Vice President ako, wala kaming volunteer network at that time. Ang partners lang namin, yung aming mga partners. Yung mga organizations, mga associations na tumutulong sa amin, tapos dadalhin namin yung programa sa community. Pero sabi namin ngayon, wala na tayong OVP, pero ang dami nating volunteers. At yun nga yung nangyari. Pero nung in-announce ko po yun nung after the elections, yung aking isip, i-convert natin yung lahat ng organizations into Angat Buhay chapters. Pero nung nagpa-planning na po kami, sabi namin, kontra yata ito sa gusto nating mangyari, na maging empowering yung environment na makreate. Kasi kung Angat Buhay chapters, parang nagdidesisyon yung Angat Buhay Central Headquarters, naghihintay lang yung mga chapters na babaan. Hindi yun yung klase ng pamahalaan na gusto natin. Di ba? Ang klase ng pamahalaan na gusto natin, na walang pagkakaiba yung taas sa kababa. Walang taas sa kababa, pantay-pantay lahat. Pangalawa, na may laya yung lahat magdesisyon kung ano yung gusto nilang gawin, so suportahan na lang sila. So, doon tayo nag-decide na i-encourage lahat na sige, i-convert nyo na yung sarili ninyong mga volunteer networks into independent organizations. Kaya dito sa Cavite, gaya ng binasa ko kanina, maraming mga independent organizations na nakita din natin na in the 1 year na existing kayo, lahat na sakuna dito sa Cavite ay nag-respond kayo. At sabi ni BM Kirby, halos kayo ang pinakauna na nagre-respond pag may sakuna. Napakagandang start. Kaya congratulations. Congratulations sa inyong lahat. Pero gaya ng sabi ni Attorney Sherlyn, ito ay umpisa pa lang. Diba? Bakit umpisa pa lang? Kasi yung gusto natin, na dahil sa yung ginagawa natin, hindi lang na makatulong tayo sa tumatanggap ng tulong natin, pero sana ma-inspire natin yung iba na mag-take action din. Whether sumali sa grupo natin, gumawa din ng ibang grupo, it doesn't matter. Pero ang gusto natin, na maramdaman ng iba na may ownership ako sa problema. Na hindi ko lang iaasa sa gobyerno yung lahat na problema. Na ang gobyerno katuwang,
Pero tutulong ako kung ano din matutulong ko at walang maliit na tulong. Di ba lagi natin sinasabi nung kampanya, walang maliit na ambag? Ganun dapat yung nararamdaman natin ngayon. Na bawat tulong na binibigay natin, nakakabago ng buhay ng iba. Hindi po importante na isang barangay o isang sitio yung matulungan nyo, kahit isang tao lang. Kaya yun yung pinaka-konsepto ng Angat Bayanihan. Kaya kinikwento ni BM Kirby, nag-a-attend siya ng mga meetings, usually Zoom, ng Angat Bayanihan chapters all over the Philippines. Nakakatuwang pakinggan yung mga ginagawa ng iba't ibang grupo. Kasi kami mismo sa Angat Buhay, natututo kami sa mga ginagawa nila. Pero siguro po, kunin ko lang yung pagkakataon na to, i-update kayo kung ano na yung nangyayari. So, nung nilaunch natin yung Angat Buhay, initially meron lang tayong 4 na key advocacy areas. Yung 4 na yun, education, health, disaster preparedness, saka yung pang-4 na pinaka-importante, yun yung community engagement. Ano? Dahil nga sa volunteer networks na nabuo natin. I think 3 months ago, nag-launch tayo ng panibagong pillar. Ito po yung Angat Sining, ito yung arts and culture. Kasi nasayang tayo na ang dami nating volunteer artists. Karamihan sa kanila, mga national artists, na lagi kaming tinatanong, ano yung pwede naming matulong. So, nag-umpisa na muna tayo ng Angat Sining. Ang start po natin ay visual arts. Ang pinakaunang project doon ay isang residency program among public senior high school artists. Nagkaroon po tayo ng selection process. Napakarami yung nag-apply. Pero 12 lang yung ating natanggap. Hindi ko alam kung may natanggap from Cavite. Wala ba? Wala ba from Cavite? So, dapat second batch meron na. So, yung mga natanggap po galing sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, naka 2 sessions na po sila with the masters. So, yung pinaka-first session nila was with Mark Husnignani, isang kilalang painter. Yung second session nila, dinala namin sila sa Baguio. Ako po mismo sa si Rafi sumama. Dinala namin sila sa Baguio. Yung first day nila, mentored sila by Kidlat Tahimik, yung ating national artist for film. Yung second day nila, minentoran sila ni national artist Ben Cab for visual arts. So, ano yon, sessions na tuloy-tuloy, pero this will be an ongoing thing for us. Ano naman po yung ginagawa natin sa education? Napakarami. Kinontinue po natin yung community learning hubs. Meron po tayo about 136 all over the country. Sinimulan po natin ito ng pandemic. Ano to? Luzon, Visayas, Mindanao. Ang pinakamalayo ay Zamboanga sa Sultan Kudarat. Pero tuloy-tuloy po ito. Pero ngayon, unti-unti, yung mga community learning hubs, dahil ang pinaka-intent po nun, magkaroon ng tutoring centers habang sarado yung mga paaralan nung pandemic. Dahil bukas na yung mga paaralan, unti-unti, kino-convert natin ito into reading and math centers. So, ngayon po, marami na mga reading centers. Ang pinaka-aim po natin na sa lugar kung saan may reading center, magiging mataas na yung performance sa mga estudyante sa reading. Kasi alam nyo naman, ewan ko kung may teachers po dito, pero alam nyo na yung PISA sa World Bank report, ano talaga, last tayo sa PISA sa reading, last tayo sa math, second to the last tayo sa science. Tapos po ang World Bank report, 90% ang ating learning poverty. So ang ating pong target dito, kung saan merong angat basa sa kaangat bilang centers, dapat high performing yung community. Kung merong grupo sa inyo na interesado to open one,
magbibigay lang po ako ng experience. Nag-umpisa po kami, ang mga tutors namin, lahat lang volunteers. Pero, napansin po namin na yung mga volunteers, pag nakakahanap na ng trabaho, nakakapasa na sa board exams, syempre lilipat na sila, nawawala na kami ng tutors. So ngayon po, pumasok na tayo sa mga MOA with educational institutions. Kapipirma po lang namin ng MOA with 6 educational institutions na yung kanilang mga education students ay doon na mag-i-internship sa ating mga angat pa sa center. So we can also do that in Cavite. So meron po dito, among the many groups dito who wants to start, we will help you set up, we will help you connect with the educational institutions, we will train the tutors, partner po natin dito ang UP, College of Education. Okay na daw. Hindi pa ako tapos magsalita, meron nang nagpahayag na interesado. So aside from setting up community learning hubs, we have been building classrooms and dormitories. Kukwento ko siguro yung classrooms, alam nyo naman na grabe yung pangangailangan. Pero yung dormitories, ikukwento ko po sa inyo kung bakit napakasaya na project ito. Sinimulan po namin ito nung Vice President ako. Ang pinakauna naming dormitory sa Siayan, sa Zamboanga del Norte. Naglagay po kami doon ng dormitory kasi napakataas ng dropout rate sa high school. Nung pumunta po kami para alamin kung bakit napakataas ng dropout rate, ang dahilan, ang mga bata naglalakad 3 to 4 hours each way every day para makapag-aral lang. Nung naglagay po kami ng dormitory sa Siayan, very dramatic yung improvement sa attendance sa eskwelahan. So, na-inspire po kami, gumawa pa kami ng another dormitory doon. So, may 2 dormitory sa Siayan. Naglagay na din po kami sa mga lugar na mga kailangan. Gaya po ng Sumilaw, Bukidnon, meron din po doon 2 dormitories sa loob ng paaralan. Meron po tayo sa Eastern Samar, sa Balangkayan, sa Salcedo. Meron tayo sa Negros Oriental. Nung naging NGO na po yung Angat Buhay, nag-build po tayo ng first dormitory natin sa isang state university. Sa South Luzon State University sa Quezon, sa kanila pong Infanta Campus. Alam niyo ba yung Infanta? Di ba sa Northern Quezon yun? Mountainous na lugar. Sobrang proud po kami kasi yung lahat na dormers doon, members po sila ng Anta and Dumagat tribes na first in their family to enter college. So sila po yung mga nasa dormitory, nakatira sila doon libre. So after nun, ngayon nagbibuild na tayong dormitories sa mga state universities. Sa UP, Cebu, meron po tayong ongoing. Nung nakaraan pong linggo, in-inaugurate po namin yung 56-bed free dormitory sa Central Bicol College of Agriculture. Sa Calabang, ngayon naman po mga coastal, yung mga titira naman, mga galing sa mga isla, libreng tira. Tapos nung Monday lang, yung nakaraan lang po Monday, with the Embassy of Australia, nag-groundbreaking na po kami sa Sorsogon State University sa kanilang Castilla campus. Papunta din kami sa Palawan, I think early January, kasi may uumpisahan na din sa Palawan. So, again, kung may mahanap tayo donors na tingin nyo merong eskwelahan dito sa inyo na ang mga estudyante ay malalayo yung inuwian, pwede natin i-explore. Ano po? So, iwan ko muna yung education, lipat ako sa public health. Ang dami natin ginagawa, maraming mga medical mission, surgical mission, pero isa pong very proud ako na program natin, inumpisahan natin during the pandemic, yung Bayanihan e-consulta. Yun po, ang daming taga-Cavite na pasyente natin doon. Naging pasyente ba kayo doon? Ayun, pero inumpisahan natin yon during COVID. Pero nung pababa na ng cases ng COVID,
Alam niyo po kung anong cases ang pumalit? Mental health cases. So ngayon po yung bayanihan i-konsulta natin, mas mental health na siya. Na-realize po natin ngayon na napakalaki ng pangangailangan natin as far as mental health care is concerned. Ang problema lang po natin, na-realize natin kakaunti yung psychiatrists sa Pilipinas. So ngayon po, we are exploring na magkakaroon ng community-based na mental health parang care program. Again, kung interesado kayo, yung mga youth groups lalo na interesado to partner with us, very much welcome po. Yung DRR naman, alam nyo yun kasi ilang beses tayo ng partner, naging sobrang madali na po for us. Kasi nung VP pa po ako, pag merong sakuna, kami po mismo yung pumupunta sa mga lugar na tinamaan ng sakuna. Naawa po kami sa mga staff namin kasi gaya nung Typhoon Odette, magki-Christmas yun, yung mga staff namin nag-Christmas, nag-New Year sa mga typhoon-stricken areas. Ngayon, hindi na yun nangyayari kasi nandiyan na kayo. So, ang nangyayari po ngayon, pag may sakuna, contact na namin yung mga volunteer groups, lalo na po halimbawa yung Mindanao, hindi na kami kailangan mag-transport ng mga relief goods. Ang ginagawa na lang po namin, yung budget namin na pambili, pinapadala na namin, local na yung pagbili ng relief goods, napapabilis pa yung response. Ganon din yung nangyari dito sa inyo, na yung response, kaya tayo first on the ground, kasi yung responders nasa ground na. Hindi po gaya nung kami na kailangan pa namin pumunta. So maraming salamat sa inyo. We will continue to do it. Pero ang siguro po yung added dimension dito, magkakaroon tayo ng disaster preparedness na training sa mga communities para dumagdag yung hanay natin hindi sa atin. Pero ganun pa din, yung pagpapadala ng financial assistance, yung pagpapadala ng relief goods, tuloy-tuloy galing sa opisina namin. Yun na nga ang kaibahan, ang implementors, hindi na kami, pero kayo na. Ito po, nag-celebrate po tayo ng first anniversary noong July 1. Meron bang taga-Cavite nakapag-attend? Ay, oo, ano yun, nandun kayo. Yung ginawa po natin yung first anniversary sa July 1, inimbita po natin yung mga partners natin, yung mga corporate, mga organization, mga embassy na mag-attend. Pero sinabihan po natin yung mga volunteer groups, i-present nyo yung mga programa nyo. Tapos nagkaroon tayo ng parang developmental speed dating. Instead na kami ang partner, nung partner namin, pinakilala na namin sa mga nag-attend. So, yung mga partners po natin, hindi na kailangan dumaan sa amin, pwedeng diretso na sa mga volunteer groups. Ayan, saksi po yung mga nakapag-attend na nandito. In just 1 hour, we were able to raise 25 million worth of pledges. So excited tayo na nasi-share po namin yung partners namin sa mga grupong tulad ninyo para wag sasarilihin, di ba? Wag sarilihin ang angat buhay. Kung makakahawa ka sa iba, yung nahawa mo makakahawa din. Yung natulungan mo would pay it forward, tutulong din, di ang saya. Di ba? Kahit mahirap tayo, pero nagtutulungan, masaya pa din. Hindi yung asa sa gobyerno lahat. Kasi kung ano man kakayahan natin, sapat yun para makapagpabago ng buhay ng iba. So gusto ko lang po magpasalamat at this point for your continued commitment. Siguro po ito yung kagandahan ng kampanya natin. Hindi kayo sumama sa kampanya dahil sa akin. Pero sumama kayo sa kampanya dahil sa paniniwala sa mabuting pamamahala. Kasi po, kung ako lang yung dahilan ng pagsama nyo, wala na sana tayo ngayon dito. Kasi wala naman akong posisyon ngayon. Pero nandyan pa din kayo, willing pa din to make all the necessary sacrifices. Dahil nararamdaman nyo na tuloy ang laban. At ang laban na
ngayon, hindi yun laban para sa isang tao, pero laban ito para sa bayan. Ito po siguro yung kaibahan na hindi kinakailangan yung posisyon para ipagpatuloy ang laban. Kaya yung wish ko po ngayong hapon, sana hindi kayo mapagod. Sana mas lalo pang magkaroon ng inspirasyon sa mga puso nyo para makapag-inspire din tayo ng iba. Na sana mahikayat natin, kahit yung mga hindi natin kasama nung eleksyon, na makasama din sa mga ginagawa natin kabutihan para sa communities natin. Na sana parang maging matupad yung pangarap natin na tayo talaga yung maging biggest volunteer network in the entire country. Kasi na-imagine nyo ba na pag lahat nag-aambag, napakaganda ng samahan. Siguro po, sinashare nyo naman yung pakiramdam ko na hindi tayo natutuwa sa klase ng politika natin. Pero, yung hindi natin pagkatuwa, huwag na tayong magmukmuk lang sa isang sulok at pagalit. Pero ang isipin na lang natin, hindi tayo natutuwa, pero kung ano kaya natin gawin, gagawin natin. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat, BM Kirby. Maraming salamat sa leadership, Attorney Sherlyn, sa mga namumuno po sa bawat isang grupo. Maraming salamat sa inyo. Tama po yung sabi ni BM Kirby. Ang request ko po sana ngayong hapon, sabi ko intimate lang para kwentuhan lang. Kasi kung napakarami, hindi ako personal na makakapagpasalamat. Diba? Kaya pasensya na po yung mga hindi nakapunta. Sabihan niyo na lang po na, yun, ano pa naman, hindi naman to last na pagtitipon. Pero first na pagtitipon kasi to after the campaign. So parang mas maganda na mas konti lang tayo para mas makapagkwentuhan, mas personal yung relationship. So paki-explain na lang po kasi makaawayan si BM Kirby. Pero yun po, sana hindi ito huli, sana sa mga susunod na mga activities ng Angat Buhay kasama namin kayo. Marami pong mga grupo pumupunta. Diyan po, may Cavite group ka ba pumunta? Hindi ba natuloy? Ayan. Kasi po maraming mga volunteer groups na nag-field trip sa museum. Kung gusto nyo, we can arrange. Si Attorney Shirley. Marami pong pumupunta doon. So, sabihan lang po kami para ma-arrange namin. Kasi gusto po namin i-share yung museum kasi inyo yun. Hindi po amin yun. Museum po yun natin lahat kasi ang nandun, yung lahat na ibinigay nyo during the campaign, pati po yung motor, yung actual na motor na sinakyan ko, dinonate po ni Sherwin sa Museo ng Pag-asa. So yung actual na motor po nandun, so makikita nyo lahat, makikita nyo po kahit yung mga maliliit na binigay nyo, wala po kaming tinapon. Lahat yan nasa museum. So siguro hanggang kita na lang muna ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat.